Tumagal ng napakahabang oras ang isinagawang marking of evidence ng House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang araw ng pre-trial conference kahapon. Inaasahan naman na makukumpleto ang buong proseso bago mag-June 25. May report si Bernard Ferrer. Muling nagharap ang Defense Panel, Prosecution Panel at Private Prosecution sa ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok sa marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, partikular ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Gayunman, dahil sa dami ng documentary evidence na kailangang suriin, hindi ito natapos. Sa Article 1 pa lamang, umaabot na sa halos 4,000 dokumento na magkabilang panig. Sa kabila nito, inaasahang pa rin makukumpletong proseso bago ang June 25 na target mailabas ang pre-trial order o ang tinatawag na mini roadmap ng magiging takbo ng impeachment trial. Sa akin, yun ang inabutan kong calendar. So, I'm working on that. I'm working on that calendar. Track for the July 6 kahit nag-extend sila ng pre-trial? Yes. Tight, but we're still on track. Nung nakarang linggo, natapos na ang marking of evidence para sa Article 3 o bribery at Article 4 o grave threats. Pinapayagan din ang paghaharap ng mga testigo na magkabilang panig kahit hindi sila nakalista sa kanilang pre-trial briefs. Nilinaw na hindi sila maituturing na surprise witnesses. Yes, as long as they would make the proper reservation. Both made reservations, sir? I will have to check the records, but I do expect that both will make reservations. Hindi rin tutol ang defense panel kung nanaisin ng prosecution panel na unahin iharap ang Article 4 o grave threats sa paglilitis. Yan naman po ay prerogatiba ng prosecution kung yan ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung uunahin nila na articles. Kinumpirma naman ni Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus na nananatiling naka-heightened security ang Senado. Patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang law enforcement agencies at sa Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mga posibleng banta sa mataas sa kapulungan. Nakadepende anya sa mga impormasyong matatanggap ng USAA kung kinakailangang higit pang higpitan ang seguridad bago ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. It depends. That is why continuing yung coordination namin with the different law enforcement agencies and the armed forces of the Philippines. Kasi we will react, of course, according to the situation, according to the information that we will receive. Sa ngayon, walang natatanggap na anumang banta sa impeachment trial. Bernard Ferrer para sa Bayan.